Saan ka pa tayo sa nga muna? Mamaya darating si Papa. Hello. Oh! Pagayin ko lang. Traffic sa daan, daming sasakyan. Hindi makausad. Oo, dami naming naabala Nako. sa traffic na Oo, naranasan ganun nga namin eh. sa daan. Alam mo ba, nag-grocery ako kanina. Ang haba din ng pila. Ang tagal. Ayaw mong umusad eh. Ang hirap pala niyo pag napahinto kang gano'n. Ang hirap ako. Kailan ba uusad itong ano na to? Oy, nandiyan na pala kayo, mga ka-wisdom. Nako, mga ka-wisdom, naranasan nyo na rin ba? Yung naranasan namin. Na napahinto tayo kahit ang dami mong gagawin. Hindi ka makausad. At sa tunay na buhay, naranasan mo na bang mapahinto dahil sa hadlang sa iyong harapan? Nako, sigurado ka-wisdom, makaka-relate kayo ngayon sa talakayan natin. Kaya, tutok ka lang dyan. A Heart of Wisdom. Isang mapagpalang oras na naman ang ating pagsasaluhan. Dahil ang ating programa ay punong-puno ng pag-asa at kalakasan, To teach us to number our days. that we may gain A a heart of wisdom. Hello po sa inyong lahat at welcome po sa ating programa Heart of Wisdom. Ako po, Pastor Doc Jason De Guzman, ang Ako inyong naman likod. po, Pastora Dr. Kit De Guzman, at samahan niyo po kami sa isa na namang makabuluhang episode ng Heart of Wisdom, Ang Heart of Wisdom, ito po ay hango sa Psalm 90 verse 12. kung saan tinatalakay natin ang mga payo mula sa Biblia kung paano natin gagawing maganda ang araw-araw nating pamumuhay. Mga napapanahong discussions mula sa salita ng Diyos na siya namang tunay na pinagmumulan ng wisdom. Ay kasi Pastor, mga ka-wisdom, ang katwiran natin bilang mga tao, nako, kulang na kulang po yan. Pero kapag Word of God ng pinagkuhanan natin, sigurado hindi maliliko ang ating landas. At nawa po maka-inspire kami sa inyong buhay sa ating talakayan na ating pag-uusapan sa araw na ito. Yan ang Move Forward. Nako, kasi katulad kanina, na-stuck siya sa traffic. Ako na-stuck sa pila sa grocery. Marami pong ganyan, na-stuck na sa kanilang buhay at di na naka-move on pa kailanman. Kaya, alam ko, makaka-relate po tayo ngayon sa episode natin. Move on na ka-wisdom, move forward na tayong lahat. Kaya tuto ka lang, ka-wisdom, siguradong ikaw ay lalakas, matututo ka, at dahil sa 2021 na, syempre, bagong taon, bagong buhay, bagong pag-asa. Iwan na natin ang mapait na 2020 at lakaran ng landas na laan ng Diyos sa ating lahat. Naku, totoo yan. Kahit pilit man tayong igupo ng 2020, igupo ng sakit, problema, ang daming bagyo ng Kalamidad. Pilipinas. Naubos yata yung A to Z o baka umulit. O ano man, naku, hindi tayo mawawasak. Dahil bawat umaga, bawat araw ay may dalang bagong pag-asa. Tama po, dahil araw-araw ay bago ang biyaya ng Diyos sa atin. They are new every morning. Parang kanta yun, di ba? New every morning. Naku, kung iisipin natin ka-wisdom, hindi kagandahan talaga itong nakaraang taon. Akala natin talaga, hindi na natin kakayanin May mga buhay pangang nawala, yung mga frontliners, di ba? Yung mga doktor Marami. Mga doktor, yung mga inosente pa that time. At syempre, naapektuhan ang mga tahanan, hindi lang yung bansa natin, pati ang mundo. Pero tatandaan natin, may malaking plano ang Panginoon, kaya nagwagi ang kaaway. At sa iyo, ka-wisdom, may plano si Lord sa ating lahat. Kaya tayo ay magwawagi.
Hindi nagwagi ang kaaway sa atin. Kaya batiin muna namin kayo mga taga-subaybay namin muli. Happy New Year 2021 na! Happy New Year! Yes, lalo po dito sa mga taga Nueva Ecija sa Novo pangunguna. Sihanos. Happy New Year, Novo Ecijanos. Kasi kami ho ay Nueva Ecija. At hindi alam ko ho na marami tayong taga-subaybay sa Asia. Yes, sa buong mundo. Sa buong mundo. Nako mga kababayan namin, kahit saan kayo nariyan naaabot namin kayo, ano? At syempre, ang Nueva Ecija sa pangunguna ng ating kapatid sa Panginoon, ang Governor Oye Umali at ang Ma'am si Ma'am Cherry. Cherry Umali. At ganoon din sa pamilya ng Jedediah, sa Solomon family. Saludo kami sa sipag ng mga guro, ng mga mag-aaral, sa Tama. kabila ng pagbabago sa paraan ng pagtuturo, ay nakikitaan pa din natin sila ng mga kasiglahan. Oo, ang hirap talaga. Nag-adjust Alam mo ba? Napakahirap. Both sides working very hard para lang maka-cope up, maka-move on. Dito sa tinatawag nating new normal. Nako, kaya talagang there's no other way but to move forward. Nawa po ay datnan kayo ng aming programa na patuloy naniniwala at umaasa na hindi tayo mananatili sa anumang pangit na sitwasyon. Pagkus, merong mas magandang inalaan ng Diyos sa ating lahat. Kaya, patuloy kang lumakad ka, wisdom. Walang ayaw, walang bibitiw, laban lang. Yes, tama po yan. Hindi naman tayo pwedeng huminto o anuman ang gawin natin. Pag ayaw mo na, Yes. hindi pwede Kasi kung ihinto tayo, talo na tayo. tuloy-tuloy ang Kaya, buhay ko. move forward. Oo. At hello din po sa mga praying moms at heart. Alam mo, international na rin yan sa pangunguna ni Mami Bessie Rios. At hello sa aming pamilya sa Zoe Broadcasting Network, Sir Nex, Ma'am Jinky, sa Light TV, Counter Blessings Family, syempre sa ating TBN Asia Family, Praise Inc., Sir Janice. Pag-usapan naman natin ngayon ang salitang moving forward. Kasi parang na-stop na tayo nung nagkaroon ng global pandemic, ang COVID-19, ang coronavirus na ito, na pumigil talaga sa ating pag-ikot at pagharap sa buhay natin. Parang dagat sa harapan natin, na hindi na tayo makamove forward. Sa ibang tao, ang tawag po nila dyan sa moving forward, move on or moving on, no? Kasi parang literal naman talaga na huminto ang mundo natin, na wala yung mga normal na ginagawa natin, yung nakagawian natin. Nami-miss nyo na ba? Di ba? Naku, nawala po yung mga araw-araw na ginagawa natin at parang bago nga talaga sa ating lahat ito. Kung babalikan nga natin, sabi ng iba, parang panaginip lamang or siya'y nangangarap. Kasi 1 year na, parang hindi na tayo lumakad, di ba? Hindi pa tayo Parang nagigising. na-stuck na tayo, nakahiga at COVID nakatulog. pa rin at no? Di pa rin nagigising at pandemya pa rin. Yan, nako. After ng isang matinding pangyayari sa ating buhay, mga ka-wisdom, kailangan na nating mag-move on o mag-move forward. Yes, hindi naman kasi disenyo ng Panginoon na tayo ay ma-stuck lang sa ating kinalalagyan. Kailangan nating mag-move on. Nako kung hindi ka naka-move on doon sa traffic, baka malamang nasa daan ka Oo, pa. tama. Kailangan nating lumakad. Meron ako Pumayo. nakitang post. Imagine, 11 a.m. nakapila na siya sa grocery. Alam mo kung ano oras siya nakauwi? 9 p.m. Oh my, sobra na yon. Mapa-relationship man yan, iniwan ka ba? O baka naman, ikaw ang nang-iwan. O kaya naman, nakaramdam ka ng nasaktan ka. O ikaw naman ay nagkaroon ng karamdaman. O ikaw ay nakasakit sa iba. Paano nga ba mag-move forward? Paano nga ba magpatuloy sa kabila ng napakalaking pagbabago sa ating buhay, sa ating komunidad, sa ating pamayanan, mga bagay na nakakasakit sa atin at nakapagbibigay sa atin ng kabiguan. Alam po ba ninyo na mismong si Lord sinabi yan sa mga Israelites? Naku, nung patawid na sila sa Red Sea, basahin ko sa inyo, Exodus 14:15. The Lord said to Moses, "Why do you keep calling out to me for help? Tell the Israelites to move forward." Yes, kasi yung panahon na yan, mga kapatid, mga ka-wisdom, nasa harap ang mga Israelita. Nasa harapan nila ang dagat. At nasa likod naman nila ang mga sundalo, ang mga Ehipto na papatay sa kanila, huhuli sa kanila. Kaya
kahit sigurado tayo ang nasa ganyang sitwasyon, magpapatigil ka talaga. Oo, kaya mahalaga, Pastor, palagi tayong guided ni Lord, di ba? Kasi kung sa sarili lang natin, di ba? Kung tayo lang ang titingin, pananaw lang natin, malamang hihinto na talaga tayo. Malamang, ayaw na. Iisipin mo, wala nang pag-asa, wala naman akong lulusutan, dead end na, parehong wala nang babalikan. Parang sa buhay natin, may dumarating na parang ganyan ang sitwasyon o pagkakataon. Ganyan pagkakataon. Nako, ka-wisdom, feeling mo ba, dead end na? Nako, perfect timing ang pagtutok mo ngayon dahil mismong si Lord nagsasabi sa atin ngayon, sinasabi rin sa'yo ngayon, just go on, my child, move forward. Wala kang dapat ikatakot dahil kasama mo si Lord. Amen. Nasa panig natin ng Panginoon. Ang part lang natin, di ba, na nahabol tayo ng mga tulad ng mga Israelita, ng mga Ehipto, di ba? Kaya nais ng Panginoon na makita natin na tayo ay humayo at lumakad sa biyaya ng Diyos. Ganyan din minsan sa buhay natin, may nanggigipit, may nananakot, may humahabol, di ba? Kaya marami ang nalilito. Marami ang natatakot. O kaya naman, hindi alam ang gagawin. Naku, ka-wisdom, baka naman may humahabol din sa'yo ngayon. Ito masama. Baka hinahabol ka ng maniting. Well, may pinuntahan kami. Ito na pinuntahan natin. Ang hirap, Maganda yung lugar na yun. ang hirap puntahan. Mahirap hanapin. It's an organic farm. Tapos lokohan namin palagi. Ano lokohan ninyo ng mga pastor? Sa mga lending. Pag may utang ka, dito ka Mahirap magtago. hanapin. Ay, hindi namin pinapayo yung ka-wisdom, joke lang yun. Hindi tinataguan ng utang. Binabayaran po ang utang. Yes, saka hinaharap yan. Ako, isi-share ito ng mga naniningil. Yes. Naku, baka may umahabol din sa iyo ngayon, hindi yung inutangan mo. Kinakausap ang mga... Kung hindi, baka naman hinahabol ka ng madilim na kahapon mo, yung bang mga bitterness. 'Di ba? Hinahabol ka ba ng mga pangyayari na nagdadala pa rin ng takot sa iyo? At isa pa sa matindi dito, Doktora, sa pangyayari sa buhay ng mga Israelita, ang kaaway nila nasa likod, di ba? Yung mga Egyptians. Tapos, yung nasa harap naman nila, dagat na napakalawak. Talagang, kung ikaw lalagay doon, talagang maramdaman mo rin yung takot. At sabi ng Biblia, takot na takot sila. At doon nga, humingi sila ng tulong sa kanilang leader na si Moses. Oo, mainam naman pala ginawa nila, nagsisigaw sila. Naku, totoo ka, wisdom, nakakatakot ang mga bagay na nakikita natin. At kapag dyan tayo nag-focus sa takot na yan, talagang panghihinaan tayo ng loob. Kaya, para maka-move forward ka, ang wisdom natin for today, una, use your eyes of faith. Tama. Gamitin natin ng ating mata ng pananampalataya dahil faith is believing without seeing. Hindi tayo naniniwala sa nakikita natin dahil mas nakiniwala tayo, nanampalataya tayo sa pangako ng Diyos sa atin. Gaya niyan, Pastor, kalaban sa likod, dagat sa harap. Naku, parang ngayon, may pandemya, may negosyong nalugi, may relasyon na dinaayos, may problema sa pamilya. Walang trabaho. May problema sa trabaho. Ay, nako, marami pang iba. Paano ka nga naman makaka-move forward kung ang basihan natin ay ang mga nakikita natin? Malaking epekto sa atin ng mga bagay na nakikita natin. Pero ako po, alam nyo mga ka-wisdom, kami ni Pastor na pagdesisyonan na naming matagal na gamitin ang mata ng aming pananampalataya sa lahat ng pangyayari sa buhay namin. Yes, tama naman po talaga yon. The righteous will live by faith. Yan talaga yan ang dapat panghawakan natin. Kasi kung nagpatinag kami sa buhay, baka hanggang ngayon, naka-stuck pa rin kami sa sitwasyon na yun. Naranasan ko po kasi na magkasakit, di ba? So, 5 years, ang hirap po nun. Tapos, ayun, yung kwento kayo na may utang kami, hindi namin alam paano na. Hindi namin alam paano kami magsisimula. Baby pa yung mga bata, nagsisimula pa lang kami sa pagtatayo ng pamilya noon. Pero mas pinili namin gamitin ang mata ng aming pananampalataya at nagdesisyon kami na move forward. At isa sa mga ginawa namin noon ay nagpatuloy kami sa ministry. Nagpatuloy kaming maglingkod kay Lord, no? Dun sa kakayanan na kahit maliit, kung kaya namin, at unti-unti po, binago ng God yung situation namin. Ang ginawa lang namin, hindi kami napahinto, hindi kami nagpa-stuck, no? Hindi kami nanatili doon sa pagkakalugmok
nagpatuloy kaming lumakad. At eto na nga kami sa inyong harapan, nagbabahagi ng kalakasan sa inyong lahat. At sa aming pagbabalik, pagpapatuloy natin ang talakayan patungkol sa moving forward. Purihin ang ngalan ng Panginoon, ngayon at sa habang panahon. Mula sa pagsikat ng araw hanggang ito'y di na matanaw. Pasasalamat ang aking dala, buong puso, alay ang pagsamba, karangalan, kapurihan sa'yo magpakailanman. Purihin ang Diyos ng kabutihan, biyaya mo'y magpakailanman. Jesus, ikaw ang nag-alay ng buhay, pag-ibig mong tagumpay. Pasasalamat ang aking dala, Panginoon, purihin ka, karangalan, kapangyarihan sa'yo magpakailanman. Pasasalamat ang aking dala, buong puso, alay ang pagsamba, karangalan, kapurihan sa'yo magpakailanman. Panginoon, purihin ka, karangalan, kapangyarihan sa'yo magpakailanman. At nagbabalik po ang Heart of Wisdom sa usapin nating move forward. At Pastor, di ba, ang mga Israelita nga that time, ay tila ba wala nang masusulingan, kaya napahinto talaga sila. At sila ay napapaligiran ng maraming mga Ehipto. Kaaway, no? Kaaway, napapatay sa kanila. Ikaw ka-wisdom, naranasan mo na ba yan? Na para bang walang solusyon sa iyong problema? Na para bang against lahat sila sa iyo? Yari, maraming, parang wala na akong tama, di ba? Naku, maraming ganyan. Para bang nag-iisa na lang siya. Feeling niya, walang saysay ang buhay niya. Naku, ka-wisdom, sinasabi ko sa'yo, kaya nakatune in ka sa amin ngayon para sa kwentuhan namin dahil may saysay ka, may saysay ang buhay mo. Balikan natin yung senaryo kanina nung nagpapanik na ang mga Israelita. Pero sabi ni Lord, move forward. Humingi sila ng tulong kay Moses
At ito namang si Moses ay humingi ng tulong sa Diyos. Ka-wisdom. Ang pangalawang wisdom natin ngayon ay, katulad ng sinabi ni Pastor, humingi ng tulong, pray. Sabi nga ni Max Lucado, our prayers may be awkward, our attempts may be feeble, but since the power of prayer is in the one who hears it and not in the one who says it, our prayers do make a difference. Kung nais mong makamove on, mabago ang sitwasyon mo ngayon, pray because it works. Dahil hindi sa atin nakasalalay ang sitwasyon na wala sa ating mga kontrol, kundi nasa Panginoon na kaya niyang baguhin ang sitwasyon kung hihingin lamang natin ito. Mahalaga kasi sa isang leader, gaya ni Moises, no, yung hiningan nila ng tulong. Alam din niya, Pastor, ipasa sa Lord, no? Yung mga pangangailangan po ng mga nasasakupan natin, kung susuluhin natin yan, bibigatan tayo. Makukuba ka dyan. Tama po, ang isang leader ay mas magiging epektibo siya kapag may pagkakataon siyang humingi ng tulong sa iba. Ang dapat gawin natin, ikaw ay isang naniniwala na isang leader, pray at ipasa mo yan sa Panginoon. Tama yan, Pastor. Huwag nating suluhin. Huwag nating buhating mag-isa. Sino-sino ba ang mga leader sa panahon na yon? Sa panahon natin ngayon? Sa atin, sa ating tahanan. Siyempre, ang leader sa tahanan ay ang ama ng tahanan. Si tatay. Siya ang Diba? leader ng kanyang pamilya. Oo, kasi halos lahat naman ng pangangailangan ng pamilya, si tatay ang nagpo-provide. Kasi talagang yan ang ng Panginoon na gift sa inyo. Provider talaga kayo eh. At kung tayo ay nakadepende lang sa sarili natin, tapos di tayo nagpe-pray, mahihirapan ka. May mga tatay ngayon na wala ng trabaho. Ang hirap mag-move forward. Pero tatay, subukan mong humingi, manalangin, at magbubukas ang kalangitan para makapag-provide kang muli. Ang pinakasapat kasi sa lahat ng provision ay ang provision na galing kay Lord. Major part ng moving forward ay ang prayer. Huwag tayong hahakbang na wala. Huwag nating pananalangin. kalimutan na pati si nanay, Pastor, leader din sa loob ng tahanan, na siya ngayon yung sinasandalan ng mga anak niya, lalo na dito sa ating modular learning system. At bukod pa doon sa mga gawaing bahay na mukhang na doble ngayon dahil nasa bahay ang lahat ng member ng pamilya. Oo nga. Alam mo kasi dati, pagka nagluto si nanay, babaunin na lang, aalis na lahat. Nako ngayon, kakaluto mo pa lang, isipin mo na naman anong iluluto mo sa tanghalian, ganyan. Malaki ang gampani ng mga ina ng tahanan ngayon. Bukod sa trabaho sa bahay, nadagdag pa dyan yung mga pagtutok sa pag-aaral sa kanilang mga anak. Minsan nga si Lola pa pinuntahan tayo ng Lola talaga. Pero ang ganda. Ang ganda naman, Pastor. Kasi, alam mo, naging very close ang mga pamilya ngayon. Sama-sama sa pag-aaral. 'Di ba? Magkatuwang sa pag-aalaga, si nanay at tatay. Naku, pero nanay, kailangan magpakatatag ka, ha? Ipasa mo kay Lord yung mga bigatin mo ngayon. At huwag bitbitin ang kabigatan. Pwede namang humingi o manalangin sa Panginoon. Kaya, move on na tayo. Move forward. Sabi nga, you can change what already happened, so don't waste your time thinking about it. Move on, let go, and get over it. Totoo yan. Hindi na natin nababago o mababago anuman ang nangyari na. Kaya sayang ang panahon kung uubusin lang natin sa regrets o sa pag-aalala ng nakalipas. Kailangan piliin natin na mag-move Oo, on. choice pa rin no? Nakaraan choices no? Gaya nga na nasabi na natin kanina, to move forward, kailangan natin to pray. Gaya ni Moses, nung humingi ng tulong sa kanya ang mga Israelita, ang mga tao na kanyang nasasakupan, ang ginawa niya ay nanalangin sa Panginoon. Kaya nga itong province of Nueva Ecija, you're very safe kasi may mga Nueva Ecija prayer warriors po kami dito. Yes, nagsasama-sama ang mga lingkod ng Panginoon, ang mga bishops, pastors, mga deacons, every night kasama ang ama ng lalawigan at ang ina ng lalawigan at ang mga pamilya, unang pamilya ng lalawigan para ipanalangin ang mga bigatin araw-araw ng mga kababayan natin dito sa Nueva Ecija. Oo, sana
Sana gumapang ito, no? Lahat na ng probinsya. Nako, kung naririnig ito yung mga lingkod. Nako, ipanalangin po natin. Gumapang ito sa lahat. Nabanggit mo, Pastor, kanina yung mga pastors and bishops. Alam niyo po, mga leader kayo ng simbahan. Kami, mga pastor, leader kami ng simbahan. Leader tayo. Nagtataguyod tayo ng salita ng Diyos. Tayo rin po ay mga frontliners kung ituring. Kaya, sumasaludo po rin po ang aming programa sa lahat po ng lingkod ng Diyos. Kaya bilang mga leaders, napakalaki po ng papel natin. Napakalaki po ng gampanin natin upang matulungan ang marami to move forward. Madami na po ang naapektuhan ng pandemya na ito. Pero hindi po ibig sabihin ihinto na yung buhay natin. Ihinto na tayong manampalataya o maniwala. Totoo yan. Tuloy lang ka, wisdom. Dahil ang dagat na nasa harapan mo, gaya ng mga Israelita, aba, kayang-kayang hatiin ni Lord. Kaya-kayang ibuksan ng Panginoon para makalakad ka, move forward. Pero karamihan din, kasi prayer lang ang ginagawa at nawawala ng aksyon. Kaya ang sagot ni Lord kay Moses, pray ka ng pray, ayaw nyo namang mag-move forward. Sabihin mo sa kanila, sulong, lakad lang. Naku, kaya para makamove forward, narito ang pangatlong wisdom natin, keep walking. Kahit na malabo ang daan, kahit may fog, kahit na hindi mo alam nasa dako, parang palabas ng araw yun. Pero kailangan mong humakbang. At paghakbang natin dapat pasulong. Hindi paatras. Parang cha-cha. Saka may lakas ng loob at talagang dediretso sa tamang landas ng buhay. Matapang tayo talaga. Paano naman hakbang pastor? May dagat. Kaya dyan ginagamit, kailangan gamitin Oo. ng mga Israelita, tayo mismo. Yung dalawang unang wisdom na nabanggit natin. Use your eyes of faith, saka pray. Minsan kasi gaya din ng mga Israelita ngayon, ang daming plano ng tao, pero ang dami din niyang reklamo at madalas nalilimutan na kailangan din nating humakbang para Kailangan ng focus. makatawid din tayo. Hindi paiba-iba ng direksyon o ng tinatahak. Focus. Naku, mahirap naman pa sila mag-move forward. Tapos pabalik-balik, paiba-iba ng isip, paikot-ikot. Ngayon okay, mamaya hindi na. Paano namang move forward yun? Dapat malinaw po sa atin ang landas na tatahakin natin ay papunta sa promised land. Yun. Papunta sa lupang pangako. Sabi ng Biblia, mayaman, malawak, mainam at sagana sa lahat ng bagay. At yan ay inihanda ng Diyos para sa atin. Nakaka-excite na may sinabi mo na yan. Kaya, kawisdom, kahit malaki ang hadlang sa iyong daraanan na parang napaka-imposibleng mangyari ang pinapagawa ni Lord, move forward lang, keep walking. You will walk on dry ground. Lahat naman tayo may pinagdadaanan. Lahat. Totoo Lahat yan. tayo may pagsubok. Walang exempted. Ang iba nga, mas matitindi pa kaysa sa atin. Pero kanya-kanya yan ang pananaw kung paano niya ito malalampasan at lalakaran. Di ba yung isa nga, nagreklamo siya kasi wala siyang sapatos. Ngayon, kaya siya na-encourage kasi nakakita siya ng isang tao na walang paa. Di ba? Baka naman sapatos lang, iiyak sila nga walang paa, di ba? Tama, nasa pananaw talaga yan nasa pananaw. Sabi nga, dapat maging malakas, maging matatag tayo sa lahat ng pinagdadaanan natin. Yun ang mahalaga sa panahon natin ngayon. Kalakasan at katatagan to move forward. Sabi ni Martin Luther King, if you can't fly, then run. If you can't run, then walk. If you can't walk, then crawl. But by all means, keep moving. Grabe pa. So, kahit gumagapang na lang, Isa sa mga at least. Pioneer na mga mananampalataya. Kahit gumagapang. Walang excuse. Walang excuse para hindi pagpatuloy ang paglakad. May kamay ka pa naman Di gapang. No parking anytime. Hindi No pwedeng parking. huminto dahil lang sa may hadlang sa harapan. Kailangan natin magpatuloy sa progreso. Magpatuloy sa paglaban. Magpatuloy sa paglalakbay
sa landas ng buhay. Naalala ko tuloy, mga kawisdom, ito yung life verse ko kasi eh. Kaya, nung time na nagkasakit ako, ito talaga pinanghawakan ko. Isaiah 40:31. But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. At yan pa ang pinanghawakan namin. At nangyari po yan. Kahit matagal naming hinintay na muling makabangon mula sa karamdaman, pero kami ay nag-move forward. No. Ngayon, isa ka ng eagle, soaring high above the storms of life. Naalala ko yung isang member ng PJM board, si Mon, ba yun? Sabi Yes, niya, last time sinabi niya na Brother Mon. ito ay gathering of eagles. Diba? And I was there, I witnessed that. At naalala niya itong nakaraan nilang anniversary. Nako, congrats, 38 years na kayo. No? Kasi nga, alam niyo ba ginawa namin? Nagpatuloy lang kaming lumakad noon. Kahit na may sakit ako, may problema kami financially, pero hindi po kami humintong maniwala at nagpatuloy lang tayo, di ba? Ang time na yun. Kasi alam naman ng Panginoon, alam naman ni Lord, ang nagbibigay ng lahat ng direksyon para patuloy tayong lumakad. Ang ginawa lang po namin, Ka-Wisdom, nagpatuloy lamang kami. Kaya, Ka-Wisdom, keep walking, keep moving. Oo, kasi minsan iniisip niya, baka siya lang yung dumadanas ng ganoon. Eh, hindi, di ba sabi ni Peter, huwag mo isipin na ikaw lang dumadanas niyan. Kasi lahat ay dumadanas ng kagaya mo. Eh, kung nga magpapahinto lang yung sitwasyon mo ngayon, eh, wag. Nako. At isang napakagandang attitude palaga, itong piliin mo na mag-advance ka. No, piliin mo magpatuloy kahit napakahirap ng kailangan mong suungin, kailangan mong gawin. Kasi minsan parang natatakot na agad eh, no? Sa buhay Ayaw kasi na natin, eh. Ka-Wisdom, di ba? Minsan parang dead end, wala na tayong masulingan. Pero hindi kasi choice ang pag-atras sa laban. Dapat forward talaga. Oo, kaya nga, we walk by faith and not by sight. Hindi kailangang makita mo ang future o makasiguro ka muna bago ka humakbang. Kahit di mo pa nakikita, nako, hakbangan mo lang. Yan ang pananampalataya. Hindi mo man nakikita pero naniniwala ka na napakaganda ang nakalaang kinabukasan para sa atin. Totoong-totoo yan. Hindi naman po kasi hahayaan ni Lord na mahulog ka sa bangin o madulas ka sa daan na yan. Kasi siya ang dakilang pastol natin. Yes, Jesus is our chief shepherd. Sabi nga ng awit, the Lord is our shepherd. Yeah. Hindi niya hayaan na mapahamak ang kanyang mga tupa, ang kanyang mga anak. Dadaanan pa lamang natin ang pastol, nadaanan na niya yung dadaanan natin. Ganda, no? Alam na niyan. Pakakatakot mo. At ang shepherd natin na to, talagang hindi po tayo pinagkukulang. Laging nandyan yung provisions niya. Laging nandyan yung pag-iingat niya. Isipin mo, kailan ka ba pinabayaan ni Lord? Naranasan mo na bang magutom o mamalimos o mawala ng damit? Ay, malam. Hindi. Siguro sasagot ka sa amin, hindi. Diba? Kaya nga, encouragement sa atin ito, motivation sa atin ito, na magpatuloy. Ipagpatuloy ang pangarap mo, ang nais mo, ipagpatuloy mo ang nasimulan mo, kung ano yung meron ka ngayon, simulan mo, panalangin mo, sapagat ang dakilang pastol, si Jesus, ang our chief shepherd, ay kasama natin. Katulad na na-share mo dati, di ba? Ano yun yung sa survey na kung may cellphone ka, isa ka sa mayayaman. Di ba? Yes. Yun, may TV ka sa bahay, mayaman ka. Kung may refrigerator ka, mayaman ka. Kasi maraming tao, wala nun. Walang cellphone, walang TV, walang kuryente. Oo, kaya you belong sa mga medyo may kaya, no? Pero eto pa, the Lord is my light. Siya din ang ilaw natin. Siya din yung tanglaw natin. Siya din yung gabay natin na kailanman hindi nagpapabaya. Naranasan ko yan, di ba? Ang hirap lumakad, mag-move forward kapag madilim yung lalakaran. Ako bilang isang veterinaryo sa farm, di ba? Naranasan mo lagi. Mahirap kasi baka makatapa ka ng Mahirap. Di ba? ng ahas o ano man na makakaperwisyo sa iyo. Kailangan talaga ng liwanag sa ating landas. Oo. Ala ka bang ganon? Yun, flashlight. May ganun ka dati, tapos Yeah. bigla agad, napundi agad. Alam ko, binilan mo ako nun para pag nagre-read ako eh. Yes. Nung pala pambukid yun, ano ba? Eto pa, Psalm 27:1. The Lord is my light and my salvation.
Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? Simple-simple, sabi ng Panginoon, hindi ka nag-iisa sa pag-move forward mo. May ilaw na nasa iyo, ito yung gagabay sa atin. Kaya wala dapat tayong panghinaan. Wala dapat tayong maramdaman na takot. Sapagkat may liwanag na taglay tayo dahil kay Jesus. Tama, Pastor Jan. I agree. Kaya magpatuloy lamang tayo mga kawisdam. Kaya sabi nga, for I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Sino po ang great I am na yan na nagsasabi sa iyo ngayon? Siyempre, si Lord. Alam niya. Basta alam niya. Basta alam niya. I know. Kaya chill ka lang, relax Alam mo, ka lang. nung dumadaan nga ako sa pagsubok at para siyang audible voice na sinasabi niya sa akin, relax. Enjoy mo For lang ang iyong... Huminto pala tayong lumakad. Ano? Yes, yeah. There, no turning back to Pero follow alam mo, Jesus. yung mga tao, yung mga tukso talaga na, ayoko na, balik na lang ako, ganun. Balik na lang ako sa Egypt. May mga tukso talagang ganun. Ayaw mag-move forward. Ano man ang kailangan nating pagdaanan, daanan mo lang. It takes a process, it takes time. Diba? Yung iba gusto shortcut, mapadali. Yeah? Wala, noon. Para mapabilis yung kanyang paglalakbay. Hindi po gano'n ang disenyo ng Panginoon. Oh, kailangan pagdaanan mo ano? Nako walang detour. Gusto mo ba shortcut, detour, mahirap yun. Kailangan talaga tawirin natin yung daan para malagpasan natin. Karamihan kasi ng tao, ang gusto niya, makita niya ang kanyang pupuntahan bago siya humakbang. Kasi kapag plano ni Lord yan, hindi mo naman kailangan ng makita. Oo, kailangan mo ay maniwala. Kaya mahirap para sa isang tao na humakbang kapag plano ni Lord kasi hindi pinapakita sa iyo Yes. Basta ang gagawin mo kasi, una muna dapat kasi, hakbang muna anak. Tapos wala kang nakikita. Mahirap, Alam mo, pero pag na-unlock mo yun, alam mo, simple na lang Simple na lang sa amin kasi kahit di namin nakikita, katulad dito, this is a miracle. This program is a miracle. It started lang with the pandemic. Yes, diba? In March. Yeah, but little did we know na it will be heard globally. Alam kasi ni Lord na mas malawak yung patutunguhan natin, mas malawak ang kanyang gustong marating. Alam ng Panginoon ang lahat ng bagay. Ay, walang lihim sa kanya. Siya ang nakakaalam ng lahat. Imagine mo, Pastor, ganito katsaga. Pati buhok ko lang naman. Alam niya yung bilang. Yung buhok mo humaba na. Sino ba magtsatsaga na bilangin yan? Na bilangin isa-isa. Pero dahil sa pagmamahal ng Panginoon sa atin, alam niya ang bilang ng ating mga buhok. Oo, yung mga anak mo, mahal na mahal nga namin mga anak namin. Si Clark, si Kenneth, si Third. Alam mo ba yung bilang ng buhok nila? Ay, hindi ko. Ang haba pa naman ng buhok namin. Apat. Oo nga, ang haba na ng buhok niyo. No? Naku, hindi ko kaya. Password nga ng cellphone ko, nalilimutan. Nalilimutan ko. Yung password ng mga emails, ang Email dami ko. kasi, nalilimutan pa namin. Pagka na-sign out kami, hindi na nga namin alam no? Guilty tayo dyan. Oo, nako, kaya kay buti ng At Lord. madalas natin nakakalimutan yan. Minsan, susi, yan, sasakyan. Dati, nung nagkakasalamin pa ako, nawawala ako sa salamin ko. Oo. Ito pinakamatindi. Yung daddy ko, hello dad. Nahanap niya, saan ba yung salamin ko? Tapos napaharap siya sa mirror. Suot pala niya. Minsan nasa ulo lang, di ba? Naku, mahalaga. Hindi po natin kalimutan ang pangako ni Lord sa buhay natin. Mga ka-wisdom, hindi pwedeng ang patras kapag may labanan sa buhay. Isipin mo na lang na parte lamang yan ng ating buhay. Oo naman, dadaan lang tayo dito. Hindi tayo mananatili dito, ka-wisdom. Manatili ka dyan kung pipiliin mong manatili dyan. Ay, oo. It's a free will decision. It's a choice. Hindi kasi sa lahat ng pagkakataon, aayon sa atin yung pangyayari. Hindi naman kasi lahat ng tao gusto tayo. Hindi po lahat nag-a-approve sa atin. Minsan may mga kumukontra talaga. Minsan may mga hadlang talaga. Kaya ang pag-move forward, hindi yan usapin ng kung sino ang nasa paligid mo. Kung gaano kabigat ang dalahin mo. Ito ay laging kung sino at ano ang nasa
dulo nito. Ay, ang saya. Nakakasiguro kasi tayo na ang dulo ng tatawirin natin, lupang pangako ang dulo niyan. Napakaganda ng plano ni Lord. At syempre, kasi naghihintay na siya doon, nandun na siya. Kasama mo siya sa paglakad sa buhay na ito. At ang dulo niyan, tagumpay. Sayang naman kung babalik ka sa pinanggalingan mo. Dahil na-discourage ka, natakot ka, hindi mo na nakita ang mga open doors ng Diyos. Maraming ganun bumabalik. Tayo di ba? Ako maraming ang pagkakataon na parang wag na lang. Pero hindi Talagang pag dinesisyonan mo to move forward. Ang ibig pong kasing sabihin niyan, it means full trust. Letting go of our own plans and embracing God's plan for us. Kahit along the way, sasabihin mo parang ang labo naman. Sa likod, dagat, sa harapan, napapalibutan na ako ng napakaraming problema financially, sa aking relationship, sa aking kalusugan, sa aking pakikipagkapwa-tao, napakarami ng listahan, tuloy ang paghaba. Yan ay kailangan lang natin pagdaanan. Kailangan natin is move forward. Just move forward. Ibig sabihin, huwag kang manatili sa kalagayan na mayroon ka ngayon. Dapat may progress. Dapat may growth. May improvement. May pagbabago. Mula sa discourage, unti-unti, na-encourage ka. Oo, mula sa magulo, unti-unti gumaganda na, bumubuti na, umaayos na ang iyong buhay. Kahit sa simpleng pagda-diet, di ba? Kailangan niya ng pagpapatuloy, hindi on and off, di ba? Kailangan niya ng consistency, di ba? Kailangan niya ng determination. Oo, madalas yo-yo diet ako di ba? Nako, alam ko maraming ganyan, ka-wisdom, yo-yo diet. Pero okay lang sa diet, wag lang sa tunay na buhay. Wag lang sa laban ng buhay. Dapat iisa ang mindset natin. Ang goal natin is always to move forward. At sa aming pagbabalik, ipagpapatuloy po natin ang talakayan sa ating topic na Move Forward. Let God arise, we lift our hands, our voices raise, our lips proclaim, you are God alone, you are God alone. Let God arise, we lift our hands, our voices raise, our lips proclaim, you are God alone, you are God alone. Let God arise. Beautiful God, we lift your name. Lord of all the earth, we sing your praise. Awesome, holy is your name. Wonderful, worthy of our praise. Let God arise and lift our hands, our voices raise, our lips proclaim, you are God alone, you are God alone. Let God arise, we lift our hands, our voices raise, our lips proclaim, you are God alone, you are God alone. Let God arise. God of all the nations we proclaim, make a joyful shout as we sing. Praise and glorify your name. Oh Lord, righteousness is here. Let God arise and lift our hands, our voices raise, our lips proclaim, you are God
lips proclaim, you are God alone. You are God alone. Let God arise. Oh, holy God, holy Lord, we bless your name. We bless your name. Holy God, holy Lord, we lift your name. Hallelujah. Oh, holy God, holy Lord, we praise your name. Oh, holy God, holy Lord, we proclaim. Let God arise and lift our hands, our voices raise, our lips proclaim. You are God alone. You are God alone. Let God arise. We lift our hands, our voices raise, our lips proclaim. You are God alone. You are God alone. Let God arise. Let God arise. At nagbabalik po ang Heart of Wisdom. Nawa po ang pag-ibig ng Diyos sa atin ang magtulak sa atin to move forward. Kahit na ang hirap, magsimula muli, natapos, malugi, mawalan ng kalayaan na kagaya natin, gagaya ng dati, merong solusyon na laan na bigay ang Panginoon para sa ating lahat. Totoong-totoo yan, Pastor, kasi ang pag-ibig ng tao, nagbabago yan. Pati pangako ng tao, madalas po, hindi nangyayari. Kaya ka-wisdom, dapat maglalim tayo sa salita ng Diyos at malalim tayo sa pag-ibig ng Panginoon. Move forward, advance in position, have progress. Bakit naman nahayaan mo na stagnant lang ang buhay mo? Kailangan may progress, may improvement, may changes. At ang changes na yan ay for the better dapat. Nako, pwede na naman kasing nagbago ka na. Di ba? Dapat pag nagbago tayo, papaganda, no? Kung dati lugmok ka, dapat sa mga susunod na araw, energized ka na ulit. Motivated ka na uli, na lumakad, na-revive ka na ulit, nagkaroon ka na ng gana sa buhay mo. Sabi nga ni Pablo, forget what lies behind. Dapat kalimutan na po natin yung past life and move on. Huwag maging bihag na nakaraang karanasan o yung nakaraang ikaw. Dapat go forward. Pag lingon kasi ng lingon, magiging paikot-ikot lang tayo. Oo. Mahirap lumingon. Dapat kasi may goal. Dapat alam natin na may prize sa dulo. Parang atleta yan, marathon, kailangan focus ka sa finish line. Paano ka makakarating sa finish line? Pero kung patilgod ka tatakbo, malamang madapa ka o kaya pahinto-hinto ka o umayaw ka na talaga. Backwards. Naku, walang ganun. Sabi ni Lord, I am doing a new thing for you. Nasa iyo na kung mananatili ka sa old things. Sino ba naman ang gustong manatili na lang sa luma? Diba? Sa gamit nga, gusto natin bago. Sa buhay pa kaya. Pag move forward, mayroon talagang nababago. May binabago. May didesisyonan kang baguhin. Hindi kasi natin kayang baguhin ang ibang tao o pati ang sitwasyon na kinalalagyan natin. Ang tanging kaya nating baguhin, sino? Sarili natin. At syempre, posible lang ito with the help of God. Kapag pinilit nating baguhin ang ibang tao o pangyayari, mapapagod ka, mapapaaway ka, mawawalan ng pag-asa. Pilitan, gano'n. Diba? Marami po kasing stumbling blocks along the way. Maaring tao yan, maaring pangyayari yan. Pero, hindi nito dapat mapahinto ang paglakad mo. Kahit ngayon, hindi mo na nakikita ang sagot sa mga tanong mo, hindi pa nakakaroon ng sense sa isip mo. Na bakit ba may nawalang mahal ka sa buhay? Bakit biglang iniwan ka? Bakit biglang nalugi yung negosyo mo? Bakit di ka na ngayon makalibot tulad ng dati? Yeah? Bakit ang daming bakit sa buhay? Bakit? Di ba? At habang di mo pa naunawaan ang sagot, sabi ni Lord sa iyo ngayon, just trust me with all your heart, not your own. Correct. Huwag tayong manangan sa sarili nating kakayahan, sa sarili nating karunungan.
sa sarili nating buhay. Yung mga gusto lang natin no? Lalo na yung emosyon, madalas mapandaya yan. Kaya nga, hindi dapat nagdidesisyon kapag mataas ang emosyon. Aba, parang rhyme yun Huwag magdesisyon pag mataas ang emosyon. Kapag ang wisdom ng Diyos ang pinanghawakan natin, hindi tayo maliligaw. Hindi ka magkakamali. Sabi ng wisdom natin ngayon, let your eyes look directly forward and your gaze be straight before you. Malinaw yan sa mga nagnanais makalagpas sa matinding pagsubok na ito sa buhay natin, sa buhay mo. Tingin ka lang sa harapan. Look forward. Straight path. Diretso lang. Wala nang liku-liku. Wala nang alinlangan pa. Kung nakikita lang siguro ng lahat ang bukas, siguradong walang aatras sa laban ng buhay. Yung iba kasi, nandiyan na ang sagot sa dalangin, nandiyan niya, ipapanganak na ang pangarap niya na abort. Nawala. Naku, sayang. Madami huminto na lang mangarap. Marami na rin huminto ng umasa. Dahil nga sa pandemya na to, pero hindi yan ang dapat gawin, ka-wisdom. Yes, dahil sa wisdom ng Panginoon na sumasa iyo, sumasa atin, hindi mo maiisip na huminto na lamang sa paghahanap. Kung hihinto ka ngayon, ano naman ang gagawin mo? Magmukmok. Kung aayaw ka ngayon, saan ka naman pupunta? There must be no other way but forward. At mga ka-wisdom, hindi ka naman nag-iisa sa pag-move forward. Dahil ang pangako sa atin ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. At ang nangako sa atin ay tapat at gagawin niya ang anumang ipinangako niya sa atin. At ang mga Israelita nga ay nag-move forward at hindi sila nabigo. Nako, eto, napakaganda na nangyari, ka-wisdom. Nahati lang naman ng dagat at nakatawid sila sa kabila, nakalakad sila sa tuyong lupa. Buti na lang nag-move forward sila. At ang kanilang mga kaaway ay nangalunod lahat. Kaya ka-wisdom, makakatawid ka. Makakatawid tayong lahat sa kabila. Yes. Kaya tiwala lang kay Lord. Lumalakas na yung loob nila. Naramdaman ko, hindi tayo mawawasak dahil kasama natin ang kanyang salita, move forward. Kaya ka-wisdom, wag na wag kang hihinto. Nako, wag kang aayaw. Ka-wisdom, hayaan mong ipanalangin ka namin ngayon. Panginoon, sa oras pong ito, dalangin ko ang mga kapatid namin na nakikinig, nanonood, na naabot ng programang ito. Lord, haplusin, hipuin niyo po sila sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu. Pinangahawakan namin ang iyong mga pangako. Kasama ka namin. Ang ilaw na taglay mo, ang aming ilaw sa aming lalakaran. Ang iyong mga salita, ang aming buhay. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa lupang pangako na aming mapupuntahan sapagkat ikaw ang nangako sa amin yan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Panginoon, maraming salamat sa kalakasan na bigay mo sa pamamagitan ng iyong salita. Salamat sa pag-asa na narinig ng bawat isa. Dalangin ko ang aming mga nakasama sa programang ito, ang mga nakinig at natuto. Dalangin ko, nabigyan mo siya ng panibagong lakas, panibagong sigla, panibagong motivation para harapin ang hamon sa buhay. Hindi siya hihinto, bagkus ito, Panginoon, yung salita na maririnig niya pa ulit-ulit mula sa iyo, na alam mo kung anong mangyayari sa kanyang bukas, kaya wala siyang dapat gawin kundi maniwala. Pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon, ingatan at ganoon din, dalangin namin ang sino mang may karamdaman, sino mang may kahinaan, ang sino man, Panginoon, na dumadaan sa mabibigat na pagsubok, pagpalain mo siya at ingatan sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Mga ka-wisdom, sa mga nagnanais pong suportahan ang programang ito, ang Heart of Wisdom, upang patuloy tayo makapagbahagi ng gospel sa mundo, nandiyan po sa ibaba ang aming PayMaya account at GCash account. Upang patuloy po nating maipahayag ang mensahe ng kalakasan, kaligtasan, pag-asa sa lahat ng sulok ng mundo dahil sa ating partner, ang TBN Asia. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin. Nawa, naging pagpapala ang programang ito sa ating lahat. Muli po, ako po si Pastor Doc Jason de Guzman.
See you next week! Ako po si Pastora Dr. Kit de Guzman para sa Heart of Wisdom. God bless you! God bless you.